Sa mga parokya, pag-uusapan natin ngayong araw ay yung ilan sa naging interview ng dating nakatrabaho or nakasama ng legendary trio na si Jimmy Santos. Ito po ay interview nito sa dati rin pong Eat Bulaga host na si Tony Gonzaga. Pero bago natin talakayan yan mga parokya, ibabahagi ko muna sa inyo yung papremyong ibinigay ng dalawang noontime show ngayong araw, yung ads na nakuha ng Eat Bulaga, and of course, yung highest viewership na naabot nga po ng dalawang noontime show. So, umpisahan natin mga kaparokya sa pagpapakilala ko. Ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. So, umpisahan natin mga kaparokya sa ads ng Eat Bulaga. Wala po tayong na-save mga kaparokya sa It's Showtime sapagkat mga kaparokya ay hindi po tayo naka-focus or hindi po tayo nag-focus sa It's Showtime sapagkat pag nagsasabay nga po yung ads ng dalawang noontime show ay mas pinipili po natin yung sa Eat Bulaga sapagkat para sa akin ay mas exciting ang malaman ang mga sumusubaybay or yung sumusuporta, lalo na yung mga sponsors or advertisers sa nasabing noontime show. So dito ay meron po silang 43 TV ads. Sa unang gap mga kaparokya ay meron po silang 15 ads. Sa pangalawa at pangatlo naman po mga parokya ay may tig 14 TV ads. So yun nga po mga kaparokya, tulad nga po ng sinabi natin or sinasabi natin ay malaki po ang improvement ng ads na lumalabas sa pananghaliang programa ng Legendary Trio. So kahapon nga po mga kaparokya, hindi po tayo nakapag-save ng ads or yung papremyo ng dalawang pananghaliang programa sapagkat late na po tayo nakauwi. Kumbaga mga parokya, may emergency nga po tayong ginawa. So congratulations dito mga parokya sa Eat Bulaga dahil more than 40 TV ads na naman po ang naabot nila ngayong araw po. Alam naman po natin mga parokya sa It's Showtime ay di naman po alintana na more than 100 TV ads ang lumalabas sa pananghaliang programa ng Madlang People. So sa highest viewership naman po mga kaparokya, ang It's Showtime po ay may 97,000 views at ang Eat Bulaga naman po ay may 114,000 views. So dito mga parokya ay hindi po naabot yung average views ng It's Showtime na 100,000. So medyo bumababa na po mga parokya ang viewers ng main YouTube channel ng It's Showtime at partida mga kaparokya ay present pa po si Vice Ganda. Kaya para sa akin ay mababa po ang views na ito ng It's Showtime sapagkat pag present or kapag nandyan po si Vice Ganda ay umabot po ng more than 100,000 views ang pananghali ang programa ng Madlang People. Even mga kaparokya, kahapon na nasa labas po tayo, ay chinek ko nga po yung views ng It's Showtime. Hindi din po mga kaparokya umabot ng 100,000 viewers yung kanilang main YouTube channel. Samantala mga kaparokya sa Eat Bulaga ay 114,000 views. Medyo bumaba siya mga kaparokya pero pag pinanood nyo naman po yung main YouTube channel ng TV5 ay tumaas naman po ang views ng TV network ng Eat Bulaga. Unlike before mga kaparokya, yung viewers ng TV5 or yung YouTube channel ng TV5 ay umaabot lamang po ng 15 to 17,000. Pero ngayon ay more than 20,000 or paminsan-minsan nga po mga parokya ay 30,000 pa po. Ibig sabihin yan mga kaparokya, yung ilang viewers po ng main YouTube channel ng Eat Bulaga ay lumipat po mga kaparokya sa main YouTube channel ng TV5. Of course mga kaparokya, isa sa napansin ko ay maganda po ang audio ng YouTube channel ng TV5 unlike po sa audio nga po ng Eat Bulaga. So yan po ang isa sa nakikita kong dahilan kung bakit tumaas ang viewers ng TV5 at bumaba ang viewers naman po ng Eat
Bulaga. So yun nga po mga parokya, dito ay angat ng 17,000 pagdating sa highest viewership ang noontime show ng legendary trio. Pagdating naman po sa papremyong ibinahagi ng dalawang noontime show mga kaparokya, 100,000 sa It's Showtime, 202,000, 500,000 naman po sa It Bulaga. So sa 100,000 pesos na ibinahagi ng It's Showtime, sa laro-laro pick mga parokya, meron po silang 55,000 pesos sapagkat 30,000 lamang po ang napanalunan sa naglaro po sa jackpot round ng laro pick. At sa tawag ng tanghalan ay 45,000 pesos sapagkat sa winner po ng tawag ng tanghalan ay 30,000 ang matatanggap, 15,000 naman po sa non-winner. Pagdating sa Itbulaga mga kaparokya, sa pera free segment sila po ay nakapamagi ng 7,500 pesos. Sa sugod bahay ay 70,000. Sa Gimme 5 ay 80,000 at sa The Clones Open ay 45,000 pesos with total of 202,500. So dito mga kaparokya ay lamang Itbulaga pagdating sa pamimigay ng papremyo. Pero kahapon mga parokya ay ahead nga po ang It's Showtime sapagkat nakuha nga po ang jackpot or yung pot money na 250,000 pesos. So dito mga kaparokya ay malaki po ang naipamahagi ng Itbulaga. Maganda pa nga po sana mga parokya kung nakuha po yung double the money ng pera fee. So yun nga po mga kaparokya, pag-usapan natin yung interview ni Tony Gonzaga na kung saan may revelation doon. Si Jimmy Santos na kung saan para sa akin ay dinaig pa po nito si Anjo Iliana. So basahin po natin mga kaparokya yung tanong ni Tony Gonzaga kay Sir Jimmy Santos. Sabi ni Tony Gonzaga, bakit umalis na kayo sa It Bulaga? Kung saan sinagot po ito mga parokya ni Jimmy Santos na nandun ako, guest ako nung mag 40 years. Hindi naman ako umalis, nandyan pa rin ako. Kaya lang syempre, pag senior citizen, kaakibat na yung nawawala ka na. Kasi syempre una, yung takbuhan di na ako pwede ron. Tinatanong nila bakit yung Tito Vic and Joey nandun pa. Paano magre-resign yun? Sila may-ari nun. Sino magpapasweldo? So yun nga po mga parokya, sabi nga po ni Jimmy Santos ay hindi naman po siya umalis sa Itbulaga, kundi kailangan niya lang po talagang lisanin ang nasabing noontime show sapagkat senior citizen na nga po siya. Hindi na po siya tulad noon na talagang para sa entertainment ay madalas paglaruan ng Tito Vic and Joey. Kumbaga binibiro nga po ng legendary trio si Jimmy Santos. At dito mga kaparokya, pinapatunayan lang talaga ni Jimmy Santos na malaki ang utang na loob nito sa iconic trio dahil pinahalagaan nito mga kaparokya ang pagkakaibigan nila ng Tito Vic and Joey. Unlike nga po mga kaparokya sa ginawa ni Anjo Iliana na after lisanin, hindi po tinanggal si Anjo Iliana mga parokya sa Itbulaga, kundi nag-resign nga po siya dahil nagkaroon po siya ng another offer from other network na Net25 na gumawa nga po ng sariling noontime show. At after nun mga kaparokya, inawalan na nga po siya ng programa at ngayon ay sinisiraan na nga po ang dating mga nakatrabaho. So yun nga po mga parokya, yan ang tunay na pagkakaibigan. Alam niya, ina-acknowledge niya kung sino ang tunay na nagmamayari ng Itbulaga. Unlike ni Anjo Iliana na in-interview po ito noon, yung kasagsagan pa po ng halusos at TVJ na kung saan ay parang sinasabi nito mga parokya na ang halusos nga po ang siyang nagmamayari ng Itbulaga. Pero si Jimmy Santos, alam nito kung sino ang tunay na owner or nagmamayari ng nasabing noontime show. At yan nga po mga parokya ay ang Tito Vic and Joey. At
hindi po ito umalis mga kaparokya, kaya ganyan po talaga siya kamahal din ng Legendary Trio. Actually mga parokya, anytime naman pwede po siyang pumunta sa nasabing noontime show. Nga lang, mas pinili na lang nito ang magpahinga at mag-vlog mga kaparokya, pero hindi po nito makakalimutan or nalilimutan yung pinagsamahan nito with Tito Vic and Joey. So yan dapat mga kaparokya yung pagpapahalaga din na ginawa sana ni Anjo Iliana. Tulad nga po ng pagmamahal at pagpapahalaga na ginawa nga po ni Jimmy Santos sa Iconic Trio at sa Eat Bulaga. So tara, ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 3.7 million followers at sa It's Showtime na may 19 million followers. So sa oras na 1:39 PM, ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na Laro-Laro Pick. Ito po yung jackpot round ng Laro-Laro Pick na may pot money mga kaparokya na 100,000 pesos sapagkat kahapon po mga parokya ay nakuha po ang jackpot prize ng Laro-Laro Pick. Samantalang ang Eat Bulaga naman po mga parokya, sila po ay may Gimme 5. So dito may kita po natin mga kaparokya na ang It's Showtime po ay may 3,200 live viewers, samantalang ang Eat Bulaga mga kaparokya, sila ay may kasalukuyang live viewers naman na 3,200 live viewers. So again mga kaparokya, ang It's Showtime po, sila ay may 3,300 live viewers at ang Eat Bulaga naman po ay 3,200 live viewers. So dito mga kaparokya ay lamang ng 100 views ang It's Showtime against sa Eat Bulaga. So mapunta tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang pananghaliang programa para sa Eat Bulaga mga parokya or sa It's Showtime under GMA Network YouTube channel na may 40.5 million subscribers at sa Eat Bulaga naman po under TV5 YouTube channel na may 2.66 million subscribers. So sa oras na 1:41 PM, ang It's Showtime under GMA Network YouTube channel, sila po ay may 25,000 viewers. Ang Eat Bulaga under TV5 naman po, sila ay may 22,000 live viewers. So again, sa oras na 1:41 PM, ang It's Showtime under GMA Network, sila po ay may 25,000 live viewers at ang Eat Bulaga naman po under TV5, sila po ay may 23,000 viewers. So dito mga kaparokya, kung may kita ninyo ay 4,000. So i-change po natin 27 at 23,000. 4,000 po ang pagitan ng dalawang TV or YouTube channel ng dalawang noontime show. So mapunta tayo mga parokya sa main YouTube channel ng It's Showtime at ng Eat Bulaga. So main YouTube channel ng dalawang TV network YouTube channel yun mga parokya. So para po sa It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may 2.72 million subscribers at sa Eat Bulaga naman po under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.7 million subscribers. So sa oras na 1:42 PM, ang It's Showtime, sila po ay may 86,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po, sila ay may 114,000 viewers. So again, sa oras na 1:42 PM ang It's Showtime, sila po ay may 86,000 live viewers at ang Eat Bulaga naman po, sila ay may 114,000 live viewers. So bali, ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay